umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli, narito po tayo magsasama-sama sa munting pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoong Diyos. Salamat po sa isang oportunidad na muli na ako po ay naanyayahan. At ang atin pong pagbabatayan ng pagbubulay-bulay ay masusumpungan po. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sandali po tayong manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat Ama dahil nandyan ka na nagbibigay sa amin ng kaalaman sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po Panginoong Diyos ang aming pagbubulay-bulay. Ikaw po ang gumabay sa mga nakikinig Panginoon, magkaloob ng pagkaunawa at ng mensahe, maging akunawa ay iyong lingkod Ama, iyong magamit. Ang lahat po ito aming dalangin. Pasalamat sa inyo Ama sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Nais ko pong talakayin sa inyo ang pamagat, The Exclusivism of Christ, o ang pagiging sarado kay Kristo. Meron po tayong mga bakit po exclusive. Mapapansin po natin sa kanyang mga sinabi. Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 6, Jesus said unto him, kay Tomas po na kanyang kausap, I am the way, the truth, and the life. Mayroon pong tatlong eksklusibong bagay na binanggit ang ating Panginoong Hesus. Una po, I am the way. Tinuturo po ng ating Panginoong Hesus na siya lamang po ang daan. At ito po ay pinagtibay sa bandang huli. No man cometh unto the Father but by me. Kaya ang Panginoong Hesus po pala ay eksklusibong daan papunta sa Ama, doon po sa langit. Pag sinabi niyang I am the way, wala po siyang inirekomenda na ibang daan. Kahit po mga alagad ng Panginoong Hesus, di niya po sinabi na sila ang daan patungo sa kanyang Ama. Kahit po naging mga kasama-sama niya sa buhay, di niya po sila sinabing sila ay daan din patungo sa Ama. Yung mga tumayong magulang ng Panginoong Hesus, di po niya sinabing sila din ay daan patungo sa langit. Kundi ang sabi po ng Panginoong Hesus, I am the way. Kaya para hindi po tayo maligaw, para sigurado po na tayo ay makakarating sa Ama na nakatira doon sa langit, sa Panginoong Hesus po tayo lumapit. Kaya wala pong ibang daan papunta po doon sa langit. At ang ikalawang eksklusibong bagay na sinabi ng Panginoon, the truth. Siya lamang po ang katotohanan. Pagka ang Panginoong Hesus po ay kinilala mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay nasa katotohanan na. At dahil po diyan, patuloy kang tuturuan ng banal na Espiritu ng Diyos ng mga katotohanan na masusumpungan na po sa salita ng Diyos. Marami ka pong mga malalaman na mga bagay-bagay para makilala ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos sa kanila pong mga kalooban. Kaya ang Panginoong Hesus po, nasa Kanya po ang katotohanan. Kaya napakalaga na dapat nasa puso na muna natin ang Panginoong Hesus. At ikatlong eksklusibong bagay, and the life. Siya po ay nagbibigay ng buhay. At basahin din po natin John chapter 10, verse 28. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang Panginoong Kristo din ang nagbibigay ng buhay. Kaya kanino ka palalapit? Wala naman pong ibang nangako na magbibigay ng buhay, kundi ang Panginoon. Wala pong ibang kwalipikado na magbibigay ng buhay, kundi yung napako sa krus. Wala pong ibang kwalipikado magbibigay ng buhay, kundi yung namatay sa krus. Marahil meron kang nilalapitan para ikaw makapasok sa langit, pero ang tanong,
Siya ba'y nagsabing siya ang daan patungo sa Ama? Siya ba ay nagsabing siya ang katotohanan na matutuklasan mo pa ang mga katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Siya ba ay nagsabing magbibigay ng buhay sa iyo? Kung wala naman po silang ipinangako na buhay na walang hanggan para sa iyo, huwag ka po sa kanilang lalapit. Dito lang po tayo lumapit sa nagsabi na siya ang buhay, dahil siya po ang magbibigay ng buhay. Ngayon, paano po mapapasa atin ang Panginoong Hesus? Una po, kilanlin mo na ikaw ay isang makasalanan. Isinilang ka pong makasalanan dahil may naman ka po kay Adan na likas ng kasalanan. At iyan po ay may sumpa. At dapat ang sumpang iyan maalis, at ang aalis lamang po niyan ang Panginoong Hesus. Ito ay sumpa ng kamatayan o pagkahiwalay sa Panginoong Diyos. Sumpang di ka makakapiling ng Diyos doon sa langit. Kaya napakahalaga po na ang Panginoong Hesus kilanlin natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos pagsisihan po natin ito, pagiging makasalanan, at buksan po natin ang ating mga puso at isuko ang ating puso, ang buong buhay natin sa Panginoong Hesus, at kilanlin na po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya pagka ikaw po ay kumilala na makasalanan, nagsisi, at inanyayan mo na po ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, makakatiyak ka po, totoo ang Panginoong Hesus na nangako. Sabi niya, I am the truth. At ikaw mapupunta na sa tamang daan dahil sinabi niya ito, at magkakaroon ka na rin ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa mga katotohanan ito. Salamat mismo ang Panginoong Hesus, ang siyang nagsalita na siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya salamat, Ama, sa mga katotohanan ito, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.